Ayan, kwentuhan lang. Kwentuhan lang muna. Kasi, ayan, 3 years na ang nakalipas, di pa natin na alam ano pa talaga ang nangyari. Bakit sila ay naghiwalay ng landas ng Pangulong Marcos? Siya ba ay nag-resign? Siya ba ay tinanggal? At ano ang dahilan? Ba't sila ay nagkatampuan at naghiwalay? Attorney Vic, sir, ano ba talaga ang totoo? Tinanggal po kayo? Nag-resign po kayo? At ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw kay Deo at Sister Ellen. Ay, maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya. Hindi sa inyong programa, but sa inyong stasyon. At sinasabi nga na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order Number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap nito, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino. Ang aking Administrative Order Number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo. At kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Original pa yan, ha? Original in Zoom, RHTV, para makita. Mamaya dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, pinapakita ko rito. Na merong Administrative Order Number 1. At ito ay officially released sa Malacanang Records Office. Nandyan yan Oo nga, Ayan. So wala tayong ginagawa ritong hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa'yo. Ayan. Pwede ba nga pasirox yan? Oo, pati ito, aking appointment, malinaw. Original papel. Pwede bang Pam, Marlon, pwede bang maluha? So dito sa istasyong ito, na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong Administrative Order Number 1. Ako'y nagbitiw bilang Executive Secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint kahit dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. So kayo pala tumutol sa mga ganyan, yung mga siyempre mga BFF nila, mga kamag-anak, mga ano. Dahil Lakay, nung kami nangangampanya, panay mabubuting pananalita ang binitawan At ako'y naniniwala na dahil doon sa pag-asang yun, kumapit ang sambayan ng Pilipino. Kanya siya'y tinangkilik ng 31 milyong Pilipino. Ngayon, kung ang interes ng ilang elitistang politiko o grupo ang ating pakikinggan, mumurahin tayo ng 31 milyong Pilipino. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun sapagkat ako rin naman na nakaharap doon sa karamihan ng pagbalangkas ng mga issue ng mga panahong iyon. Sino ba talaga ang nakaalitan mo sa Malacanang, Attorney Vic? Si Pangulong Marcos o si First Lady Lisa? Yung mga hindi na pagbigyan, dahil hindi naman karapat dapat pagbigyan yung kanilang mga hinihiling. Yung mga appointments na minamadali, dahil paano ka naman na magkakaroon ng tamang vetting process kung minamadali, shortcut ang proseso. So hindi ko pinayagan yun. Pati yung mga gustong maging Pangulo, wala namang mandato, yung nag-aastang Pangulo, wala namang boto, ni isang boto. Marami dyan Marami dyan na pakiramdam nila, Pangulo na rin sila, wala namang mandato. Isa lang ang Pangulo para sa akin ng mga panahon na yun, yung binoto ng tao. Sino ba yung umaastang Pangulo? Ako, kilala mo rin yan, Lakay. Kilala rin yan ni Sister El. Kilala yan, sambayan ng Pilipino. I do not have to name kung sino yan. Ganun po ba? Ayan.
Okay, so teka muna. Alam namin na sanggang dikit kayo. Ayan, nakinig, good morning daw, sabi ni classmate Ray Briones. Ayan. Good morning, Tata Ray. Ayan, sabi ko, ikaw ang hindi umiwan sa presidente nung siya ay walang gustong humawak na abogado, nung siya ay may eleksyon na protest. Ayan, parang noon talagang hindi kayo maghiwalay. Kaya marami ang nagulat na naghiwalay kayo ng landas. Ayan, malabo na ba talagang magkasundo, maging magkaibigan kayo ulit, or may client-lawyer relationship? Malabo na yon, Lakay, dahil alam mo, wala kaming naging diferensyang personal. To be fair to him and to be fair to me, wala kaming diferensyang personal. Wala. Balit, yung sinasabing malabo na bang maging magkaibigan, alam mo ang kaibigan, hindi ka dapat iniiwan ang tunay na kaibigan. And I think, to be fair to me, napatunayan ko yun, ginawa ko yun. Subalit, hindi naman ako naghahanap ng kasama. Kanya lang pagka dumaan ka doon sa isang bahagi ng buhay mo na malungkot. At yan ay nung pumanaw ang aking ina, ni isang salitang pakikiramay, wala kang natanggap. Hindi kaibigan ang tawag doon. Medyo masakit. Malalim ang hugot ni attorney. Malalim. Ito pa ngayon ang isang issue bago ang ating formal job interview. Ay, hindi pa pala job interview to. Hindi pa ba yun? Chikahan pa lang ito. Chikahan pa pala yun. Ito ang chika natin kay Attorney Vic. Attorney Vic, ayan, kayo ay naging abogado ng Pangulong Marcos. Siyempre, merong privileged communication na tinatawag. Yung mga private, ano ba, ha? Ayan, ito ba mga privileged communication na ibahagi nyo kay dating Pangulong Digong Duterte? Dahil kung bumanat ngayon ang Pangulong Digong kay Pangulong Marcos, para siyang mga may personal knowledge sa mga nangyayari noon sa Malacanang. Alam mo yung mga salita at kritisismo ni Pangulong Duterte, dati na yan nung Pangulo pa siya. And I have never violated my oath. And kami ni Pangulong Duterte pag magkausap, we talk about issues. We only talk about issues ng ating bansa sa ngayon. Pinag-uusapan namin yan, hindi kami yung nagchichismisan lang sa buhay ng may buhay. Hindi ugali ni Pangulong Duterte yun, lalong hindi ko rin karakter yun. Ayan. Pero bago lakay sa ating mga katanungan, puntahan muna natin, attorney, meron po kaming man on the street. Pero bago yan, isa lang May isa muna. pa? Isa lang muna. Ayan. Bago yung tanong na ating mahaba yan, man on the street, kasama si Giselle Ricafort. Ayan. Ngayon na Attorney Vic, ayan, marami ang nagulat. Bakit kayo ay kumandidatong senador? Ano ang nagtulak sa iyong kumandidato para maging miyembro ng ating Senado? Hindi ko matanggap ang korupsyon na Lakay, at hindi rin pwedeng hindi labanan at walang lalaban dito. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ating ilalabas yung mga katiwalian. Alam naman ninyong lahat kung paano sinalaula yung proseso ng pagpasa ng tamang budget. At kahapon ay naglabas ng kautusan ng Korte Suprema na sinasabing nagtakda ng araw ng oral argument para sa kasong isinampa namin na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Kasama ka pala sa nagpunta sa Supreme Court kahapon, ano? Hindi kahapon. Nung mga nakaraan lakay. 3 weeks ago pa. 3 weeks ago. Sinampahan namin ang petition for certiorari. Kaya nga may blanco doon. Kung yun napunuan na pagdating ng GAA, ang ating hinahanap lakay, kaninong makating kamay yung nakialam dyan sa Bicameral Conference Committee report? Sino naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o marami sila? Ito yung ating hinahanap. Ito yung nais nating panagutin. Sapagkat yan ay malinaw na it's a falsification of legislative document. At kung sino man ang nakialam doon, walang authority yun. That's usurpation of legislative authority. Anong sabi ng bubit mo, Attorney Vic? Sino ang nag-fill in the blanks? That's why up to now, Lakaya, hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill, walang mapakita ang House of Representatives. Kami ay nagtungo doon sa kanilang tinatawag na archive section. Ang nakalagay sa archive section, yung kopya ng enrolled bill na hindi pirmado ng Speaker of the House, hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Secretary General, hindi pirmado ng Senate Secretary. Ibig sabihin,
hindi ito yung totoong enrolled bill. Nasaan yung enrolled bill? Dapat yan ilabas. Ayun, enroll bill ang hinahanap ninyo. oo. Ayun. So dahil dyan, attorney, dito po nagugat itong inyo pong hinihain na petisyon para po ideklarang unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act o yung GAA po. Isa lamang yan sa apat. Ang unang-unang basihan natin, hinijak ng BISCAM yung NEP. Yung BISCAM, wala sa budget process yan, lakay. Di ba't nagdidinig tayo ng budget galing sa NEP, yung National Expenditure Program. Yung NEP, ito yung panukalang galing sa Pangulo na pinag-aralan ng Executive Department, ng mga cabinet secretaries niya, ng mga iba't ibang ahensya. Pinag-uusapan yan sa mga iba't ibang departamento. It will be reduced into the NEP, yung National Expenditure Program. Ito yung ibinibigay niya sa Kongreso. Dapat dito lang maglalaro yung panukalang budget for the coming year, 2025. Hinijak ng BISCAM. Ibang-iba yung itsura nung GAA doon sa pinagmulan nito ng NEP. Ibang-iba nagbago. Pangalawa, higit na malaki yung budget na ibinigay sa public works kesa sa education sector. Nasa 1 trillion mahigit yung public works at ang education sector nasa 900 billion lang. Malinaw din sa ating saligang batas yan, lakay, Article 14, Section 5, that the education sector should be given the highest allocation budget priority. Walang iba, education sector. And maisingit ko lang, bakit talagang dapat ideklarang unconstitutional ito. In spite of the fact, yung findings ng EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education, kalunos-lunos ang estado ng ating education sector. Totoo. Alam po ninyo mga kababayan, 25% sa ating kabataang edad 3 to 5 years old, malnourished. Findings ito ng EDCOM 2. At bukod dyan, ang findings ng EDCOM 2, halos lahat ng grade 4 students sa public school, halos lahat Opo. walang kakayahan maging grade 4. Ang sabi ng EDCOM 2, lakay, halos lahat ng grade 4 students dapat grade 1 lang. Wow. Ganyan kalala ang education sector natin. Sabi din ng EDCOM 2 na 70% ng ating mga school buildings ang dapat nang i-demolish o ipagawa o kumpunihin. Meaning, for every 100 school buildings, 30 lamang dyan ang safe at dapat gamitin at pakinabangan. Oh. Anong ginawa nila ngayong 2025? Imbis na bigyan ng highest budget allocation ng education sector, binawasan pa ng Bongbong Marcos administration ng 31 billion pesos. Patuloy na magiging mangmang ang sambayan ng Pilipino. Ganyan kalala, and according again to EDCOM 2, yung ating mga kabataan, for every 100 Filipino youth na dapat na sa kolehiyo, 65 hindi nag-aaral, hindi na tumungtong ng kolehiyo. Wow. So anong klaseng kinabukasan magkakaroon tayo? Imagine niyo yun. And ito pang pinaka-telling. Nagbibigay ng pera sa AKAP, sa AIEX, according to EDCOM 2 again. Ang shortage natin ng classroom, 165,000 classrooms. Wow. Alam po ba ninyo kung ilang classroom lang ang ginawa ng administrasyong ito last year? 165,000 ang kulang. Ang naipatayo lamang nila ay 847 classrooms. Buong taon noong 2024. Tingnan ninyo yung EDCOM 2 report. Nandyan lahat yan. Anong ginawa sa 2025 budget? Kawawa ang kabataang Pilipino. Hindi na binigyan ng prioridad yung education. That's why we call it unconstitutional. Binawasan pa ng 31 billion pesos. Ganyan kalala ang administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi prioridad ang kabataang Pilipino. Attorney Vic, para tayo nasa meeting di Oo, Abancia. pero eto, lakay, meron pa akong itatanong sige. kay attorney. Attorney, ito tama. nabanggit ko to kanina alam po natin na maraming beses ninyong dinipensahan si Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng nabanggit namin ni Lakay, maging sa mga kritiko niya po noon nung siya ay hindi pa Pangulo. Pero isa po sa mga matunog at usap-usapan po ngayon, itong mga nakaraang araw hanggang ngayon, yung inyo pong naging speech tungkol po dito kay na tila ba parang sabi
sabi nga ng mga nababasa natin online, mukhang pasaring mo ito kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ay may binitawan na yung ilang mga kandidato ay mukhang pinabili lang ng suka yung iilan at nag-file ng COC. Pero kayo po ay may nabanggit sa isa po ninyong sorte, sinabi nyo po na maraming beses ulit ka mang napabili ng suka. Pero ikaw po ay may diploma at nakapagtapos ka ng Totoo yun. kolehiyo. Totoo yun. Opo. Sister El, totoo Pero yun. ito po, mayroon po kayong statement noong October 23, 2021, attorney. Ito po ang sinabi ninyo na nag-stand kayo sa degree confirmation na inisyo ng University of Oxford. So sinasabi po natin dito na kung ano yung nirelease ng Oxford, yun po yung katotohanan Pero attorney, ang tanong po ng taong bayan, hindi nga ba nakapagtapos o nagkaroon man lang ng special diploma ang Pangulong Bongbong Marcos dahil doon po sa speech ninyo parang sabi nila indirectly saying na ang Pangulo ay hindi nakatapos ng kolehiyo. Depende yun sa nakikinig kung ano interpretation nila. Ako'y nagre-react lamang doon sa unang bugso ng kanilang kampanya na nagsimula sa negative campaigning. At ako ay natutuwa talaga na ako ay kung ito'y tinaguri ang Team Suka, ako'y kabahagi ng Team Suka. I am a proud member of Boy Team Suka. Suka. Sapagkat ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng Peking Ginto. At totoo rin yun mga kababayan. When I was young, ilang beses ako nautusang bumili ng suka ng aking ina. And I take pride and I take joy pag inuutusan ako lakay. Dahil nakakabili ako ng chewing gum sa sukliin. Nakakabili ako ng popsicle. Nakakabili ako ng chichirya. Of course, pag uwi mo, pag entrega mo ng sukli kay nanay, papaliwanag mo. Hindi naman magagalit ang nanay mo, basta sundin mo lang. As to my diploma, I can only speak for myself. But I'm saying there, when I made that statement, kung kami ay pinaparatangan na mga Team Suka, okay kami doon. Sapagkat lahat ng Pilipino ay gumagamit ng suka. Ang sinasabi ko lamang, basta't ako, nakakasiguro ako ay graduate ng kolehiyo. Ako'y graduate sa University of Santo Tomas ng aking kolehiyo. Ako'y graduate sa abogasya sa University of Santo Tomas. At ako'y isang sertipikadong abogado. Meron akong certificate ng pagpapatunay mula sa Korte Suprema. Attorney Vic Rodriguez, sir, sayang, sana mahaba pa yung oras natin. At bilang panghuli, Attorney Vic Rodriguez, sir, bilang kumakandidato sa pagkasenador sa ilalim ng PDP Laban at guest candidate ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, ayan, nasa inyo po ang pagkakataon na attorney para kausapin ating mga kabayan kung bakit ikaw ang kanal ibobotong senador sa darating na eleksyon. Maraming salamat ulit, Lakay Deo at Sister El, sa ating mga kababayan. Ako ay nagpupunta sa mga ganitong programa, handang magpasuri, magpasukat, magpatimbang at magpakilatis. Kinakailangan po nalalaman natin kung what's at stake for our country this coming midterm election. Ang problema po ay inflation. Ang problema po ay yung laganap na kahirapan, kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, ang pagtaas ng kriminalidad at incidents ng droga. Ako po ay naririto tumugon sa hamon bilang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Lalabanan ko po ang korupsyon, babantayan ko yung taunang budget at bilang senador ninyo, aking aamyendahan ng plunder law. Ibababa ko ang threshold from 50 million to 1 million at pag nagawa na ho natin yan, papanukala kong maibalik ang death penalty sa lahat ng mga kahatulang guilty sa kasong plunder. At pag nagawa na po natin yan, nais ko pong isabatas yung standardization of wages. Yung pagkakapare-pareho ng sahod ng mga manggagawa dito man sa Mega Manila o sa probinsya dahil hindi totoong mas mura ang buhay sa probinsya, hindi totoong mas mura ang manirahan sa probinsya. Kaya po ako ay nanghihiram ng inyong mandato kung sakasakali na ako po'y papasa sa inyong sukatan. Sana ho'y matulungan ninyo ako maghatid ng bago sa Senado ngayong 2025. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez po, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat, Alam Attorney mo, Lakay, Victor buti Vic talaga. Rodriguez.